Shalom everyone! Kumusta ulit ang bawat isa? Kumusta ang ating pagbabasa at paglago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon? Muli, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na matatagpuan po natin yan sa Bible. So, kumusta po? I hope na may natutunan po tayo doon sa the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit kasi ito po yung gabay po natin sa paglago po natin sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, at ito po yung gabay po natin para mag-mature po tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, at napakahalaga po yun sa ating kaligtasan. Okay, so I hope na unti-unti po nating nauunawaan yon, dahil kahit mahirap man po or nakakalito, pero gabayan po tayo ng banal na espiritu para tayo po ay matuto about dyan. Okay, so ngayon naman, ang ating pag-aaralan at ang ating isi-share po ngayon ay kung paano po ako nabago sa salita ng Panginoon, dahil ako din po, kagaya niyo din, na kahit nga po sabi ko noon sa una kong video, na kahit po noon ay laging nagsisimba, lagi po akong present sa church, pero wala po talaga akong nauunawaan, hindi ko po naunawaan yung pagka makadiyos ng Panginoong Hesukristo sa aking buhay. Dahil kagaya ko rin ko kayo noon na sinasabi ko na okay lang, basta magpakabait lang po tayo, magpakamabuti tayo, wala po tayong inaapakan na tao, nakakatulong tayo sa ibang tao, pero hindi po pala doon nakasalalay ang ating kaligtasan, kundi yung pagkakilala po natin na si Panginoong Hesukristo ay Diyos sa ating buhay at siya lamang po ang ating tagapagligtas. Doon po tayo magkakaroon ng habang buhay. So, kahit mabait po tayo, kahit wala po tayong inaapakan na tao, pero kung hindi po natin kilala si Jesus Christ as our Lord and Savior, ay hindi rin po tayo maliligtas. Kaya napakahalaga din na kahit mabait po tayo, is kilalanin pa rin po natin sa ang Panginoong Hesukristo na siya yung Diyos natin at tagapagligtas po natin sa ating buhay, at pasama po tayo sa kaharian niya. Alright, so yun nga, nung nandito po ako sa Israel, is syempre hindi pa rin po ako nakakilala sa salita ng Panginoon, although na kahit po ay present po ako, pero present po ako, so isa din po ako na kasama sa mga trip, so lagi po akong isa sa nagko-complain kung may mga nag-e-explain ng salita ng Panginoon about sa lugar na iyon, is naiinis ako kasi sabi ko, ang mahal-mahal na binayaran po namin, makikinig lang pala kami ng salita ng Panginoon. Dapat mag-video or mag-picture, ganon yung gagawin po namin, kasi yun po yung purpose na pinuntahan po namin. Yun po yung mindset ko po before. Sabi ko, dapat kung may i-explain po kayo, explain nyo na sa bus, para kung pagdating na natin dito sa lugar na ito ay magmasyal na kung para, kasi yun po yung purpose natin, para makita kung ano o yung andoon, sabi sa isip-isip ko. So nagagalit talaga ako, naiinis po talaga ako sa lalo na pag ang tagal-tagal ng pag-i-explain about sa lugar na iyon. Pero nung one time, nag-trip nga po kami doon sa Mount Olives, at ang daming explanation doon, pero talagang wala po akong inaiintindihan. Basta nag-video-video lang po ako. Lagi nila kami natawag dahil nandun kami sa gilid, laging nag-picture-picture, nag-video-video. So, feeling vlogger po ako. So, sabi ko noon, "Hi guys! Andito kami sa Jerusalem. Tignan niyo, ang ganda, ang ganda. Oh, it's beautiful. Wow!" Ganon lang yung mga sinasabi ko, pero pag re-research mo pala yun about sa history through Jesus Christ, is maa-amaze ka po, para mas maa-appreciate mo kung gaano kaganda ang lugar na iyon. Kaya glory to God lang po talaga na ang Panginoong Hesukristo ay hindi tumitigil sa atin para i-reveal ang kaniyang sarili sa ating buhay. So talagang ang Diyos po natin ay tapat sa ating buhay. He is always there to humble us, kahit napaka-pride po natin, na pinipili po natin kung ano yung gusto nating gawin, pero there will be a time na He will humble you, and you will accept that nagkamali ka, wala ka palang ipinagmamalaki dito sa mundong ito, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang ang napakahalaga sa iyong buhay. So, one time, anniversary iyon ng church po na nag-trip po kami. So, yun,
So, nag-video-video po ako at sa kainisan ko na lagi nila kaming tinatawag para makinig daw ng salita ng Panginoon. Finokus ko yung video ko doon sa nagsasalita, doon sa nagsishare ng salita ng Panginoon. And not knowing na He will allow me to post that into my YouTube account before. So, sabi ko kung ayaw niyang i-post, it's okay. Kung gusto niya, glory to God, maraming salamat pa rin. So, nung nag-ask po ako ng permission para i-post yung video na nakuha ko sa kanya, sabi niya, why not? So, nagpasalamat po ako sa Panginoon kasi dahil sa why not po niya, ay doon po ako nabago sa salita ng Panginoon. Kasi the more na paulit-ulit ko at the more na pinapakinggan ko yung sinasabi niya, na salita ng Panginoon is nauunawaan ko at naiintindihan ko yung kanyang sinasabi. Kasi at that time na habang po ako ay nagbibideo sa kanya at naririnig ko yung salita ng Panginoon at that time is wala po talaga akong naiintindihan. Pero habang ako po ay nag-i-edit na, ay doon po na po ako napaiyak na, Lord, walang-wala pala ako sa iyo, Lord. Ano ba itong ginagawa ko, Lord? Akala ko Christian po ako. Akala ko ligtas po ako, pero hindi po pala, Lord. Forgive me. Lord, patawarin mo po ako. Sabi ko sa sarili ko, kaya doon nagsimula, doon po na ko na-feel yung pagpapakumbaba, doon ko na-feel yung maraming pag-iyak ko sa Panginoon dahil akala ko ligtas nga ako pero hindi po pala. So, magiging careful po tayo doon sa ating mga sinasabi na akala po natin ligtas po tayo pero hindi po pala. So, hindi po enough yung sinasabi po natin sa ating mga sarili na okay lang kasi mabuti naman po tayong, marami po tayong tinutulungan, wala po tayong inaapakan. So, what the point? What the point? Ano yung direction mo sa Panginoon? 'Di ba? Lahat po tayo, ang buhay po natin ay galing sa Panginoon. So, wala po tayong ipagmamalaki dito sa mundong ito na kahit gaano kakabait dito sa mundong ito, kung wala kang Panginoong Hesukristo is nothing. Kaya napakabuti at napakahalaga pa rin yung may Diyos po tayo, nakikilala po natin si Hesukristo na Panginoon sa ating buhay. Siya po yung tagapagligtas po natin at dahil doon tayo po ay nakakagawa ng mabuti. Hindi tayo nakakagawa ng mabuti or hindi po tayo nakakatulong sa ibang tao para tayo po ay maligtas, kundi tanggapin po natin ang Panginoong Hesukristo na siya lamang po ang tagapagligtas po natin, in that we will do good works through Christ. Amen. Balik po tayo doon sa usapan po natin na paulit-ulit kong pinapakinggan. Yung topic niya noon is matatagpuan niya doon sa 2 Corinthians 5:17. Sabi niya doon na, therefore, if anyone is in Christ, the old is gone, the new has come. Sabi niya doon. So, paulit-ulit ko po yung pinapakinggan. So, sabi niya, the moment that you believe that Jesus is your Lord and Savior, you will follow Jesus Christ. So, the old has gone, you are now in a new creation. Hindi mo po pwedeng sabihin na you are following Jesus Christ, you are a Christian, kung hindi ka pa nagiging new creation. Nananatili ka sa buhay mo. So, nung nagre-reflect po ako at nung pinapakinggan ko yung word na yun, nung nag-i-edit ako before, sabi ko, nag-reflect yung buhay ko. Sabi ko, lagi po akong nagsisimba, lagi po akong present sa church. Pero after that, pupunta kami sa mga party, pupunta kami sa mga diskuhan. So, yun yung buhay ko. So, sabi ko, sino ba talaga ako? Kristiyano ba talaga ako? Or ano? Ano ba itong ginagawa ko? Yung sinishare ko sa aking video, puro pagtitinda. Puro pagtitinda or puro, alam niyo ba, yung dati kong sinishare no, always, paano ka magiging mayaman? Hindi naman mayaman. Yung mga ganon. Pero glory to God po talaga sa kanyang kabutihan sa aking buhay kasi mas nararanasan ko yung bagong buhay na pinagkaloob niya sa akin at mas nararanasan ko yung pagka-Diyos niya sa aking buhay. Kaya glory to God talaga sa pag-why not ng aking sister na yon at napabilang po ako sa anak ng Panginoon.
Kaya patuloy lang po tayo na magiging be still and know that our Lord is our God into our life. So, marami po tayong mauunawaan sa salita ng Panginoon na kahit ganun man po yung buhay po natin, wala pa po tayong naiintindihan sa salita ng Panginoon is we still is keep going forward, keep moving on kasi there will be a time na mauunawaan po natin ang salita ng Panginoon. So dati rin, nung una-una ko pa rin, nung una-una ko din is lagi po akong nakikipagsumbatan, no, the way, lagi ko pong dinidefend kung ano yung faith ko, pero natuto po ako doon dahil din sa salita ng Panginoon. Kaya glory to God po talaga. Kaya napakahalaga at napakabuti na ang Panginoon talaga yung ating sentro sa ating buhay at tutulungan po tayo ng banal na espiritu. Kaya keep going lang po tayo sa ating pananampalataya. Keep hoping na we will always understand the Word of God through the Holy Spirit. So manatili lang po tayo at lagi po tayong magpakumbaba dahil ito po yung way po natin na matuto sa salita ng Panginoon. Kasi kung lagi pong puno ang ating puso, yung isip po natin, na akala po natin lagi po tayong matalino, or akala po natin akala po natin marami po tayong alam, is hindi po tayo matututo. Kaya lagi po natin i-empty ang ating puso at ang ating isip na magiging handa na makinig, magiging magbasa din sa salita ng Panginoon at tumawag po tayo sa banal na espiritu na tulungan po tayo sa uunawa sa kanyang salita. Okay? So yun po yung natagpuan ko na salita ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy na po akong mag-seek sa salita ng Panginoon at hindi naman po talaga niya ako pinabayaan. So I hope na ganun din po kayo, and I hope na sa pamamagitan ng mga ating pag-aaral, pag-share ng salita ng Panginoon ay tayo po ay lumalago at tayo po ay mas napupurify ang ating puso at nag-glorify ang Panginoon. So, glory to God. That's all, and shalom, shalom.